Okay na. Thank you sa ating mga worshiper. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanilang mga buhay na pinangungunahan tayo. Amen. Para magpuri sa Lord sa Espiritu at katotohanan. At tayo muna ay kumamay ng 3 tao. Sabihin mo, kitang-kita sa iyo ang pag-ibig mo sa Panginoon. Amen. Napakasarap na hindi tayo nagsasawa. Na nagbibigay ng oras, panahon. Amen. Higit sa lahat ng ating buhay sa ating Panginoon. Tayo po'y mag-pray. Father, we thank you that as you said in your word, you seek those who are worshiping you in spirit and in truth. And I thank you, Lord, those who are here right now. Sila po, Panginoon, ang iyong mga natagpuan na mga tunay na nagpupuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At ngayong gabi, maraming salamat po sa banal na Espiritu na siyang nagbigay ng kapahayagan, ng katunayan ng iyong mga salita, na ang buhay namin, we are made to worship. We are made to give you glory. This is who we are. This is the things that we should do, not just here on earth. Even when we were together, we will keep on and continuing worshiping you. Kaya marami po salamat na binuksan mo ang aming puso at ang aming kaisipan na maunawaan namin ang tunay na purpose ng aming buhay at kadahilanan kung bakit kami ay may buhay dito sa mundo. I-allowed mo po na ma-enjoy namin ang mga oras, panahon na binibigay po namin sa paglilingkod sa iyo. And surely, as you have said in your word, that this is the greatest joy that we could have. Ang parangalan ka, ang papurihan ka, mabigyan ka, Panginoon, ng pinakamataas na karangalan, walhati at papuri. Salamat po, Panginoon, na tinuruan mo ang aming puso na unahin ka sa lahat ng bagay. Hanapin at isik ang iyong katwiran, ang iyong naisin at ang iyong kalooban. At maraming salamat din po dahil ang lahat ng meron kami ay pawang karagdagan ng pag-ibig mo sa amin. Thank you for protecting us from any evil. You have protected our family from any harm. Even sickness and diseases has no power over us. Death has no power over us. Sin has no power over us. Only the Holy Spirit, hallelujah, is working and living in our lives. And we choose to dwell in your presence. We love your presence, O Lord. We love to sing your praises. Itaas po namin aming mga kamay. Ito po yung mga naisin namin na yung aming buong buhay. Palagi nagpupuri, nagpapasalamat. Nakikita namin ang ganda ng buhay na biyaya mo, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, kung merong mga challenges, thank you. Dahil kitang-kita namin ang mga kasagutan, katugunan, mga solusyon ng mga problemang ito. This is the reason why we keep on worshiping you. Hallelujah. And that is worshiping you in spirit and in truth. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for your word. Thank you, Jesus, for your love. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Yakapin mo muna yung katabi mo. Yakapin mo ng mahigpit. Hallelujah. Yakapin mo lang. Ayan. Salamat po sa inyong mga buhay. Yakap. Oy, pakiyakap naman si Pastor Don. Praise God. Ayan, ating mga mighty men. Maraming salamat po at ako'y nananampalataya na ang Panginoon ay patuloy na nagre-reveal ng mga bagay sa bawat isa sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ako magsasawang natabihan ka tuwing Wednesday at Sunday. Kaya kung iba na yung katabi mo, parang nagsawa na sa'yo.
Praise God. Ayan, so natutunan po natin ang isang tunay na pagpupuri sa Panginoon. It's thanking God, amen. Realizing and understanding the Lord and exalting Him above all. So in John 4:23, ang sabi po sa King James Version, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth." Bakit daw? For the Father seeketh. Ayan. Dalawang nakita ko sa Bible na sinik ng Panginoon. Una, Jesus seeks the lost. Hinanap niya yung mga nawala. And dito naman sa verse na ito, the Father is seeking, or they are the kind of worshiper that the Father seeks. Amen? Yung mga nagpupuri sa spirito at katotohanan. Kaya po napakasarap na malaman na napapapurihan mo ang Diyos. Amen. Ikaw naman ang makapagsasabi niyan eh. Tama po ba? Ikaw lang ang nakakaalam kung napapapurihan natin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. At hindi ho dahil sa lahat ng oras, panahon ay umiiyak ang isang tao ay makakapagsabi na siya ay nagpupuri sa Lord. Dahil maraming umiiyak, pero hindi nagpupuri, kundi nagtatanong sa Diyos. Nagtatanong, bakit ganito, Lord, ang aking buhay? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, ibang-iba ka ngayon. Ibang-iba ka na ngayon. Hallelujah! Binago ng Diyos. Amen. At isa po yun sa napakagandang regalo na tinanggap natin sa Panginoon. Hindi ho natin kayang baguhin ang sarili natin. Kita mo, patapos na ang January. Sabi mo, January 1, basta may New Year's resolution ako. Pero January 20, 24 na. Kanyang kabilis ang panahon ngayon. Pinabibilis na talaga ng Lord. Kasi sabi ng Bible, unless the Lord, pabilisin niya yung oras at panahon, baka pati yung mga elect. Amen. Sino yung mga elect? Ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, isa ka sa na-elect. Isa ka sa pinili ng Diyos. At ayaw ng Panginoon na sa huling panahon, pati tayo madamay. Amen. Doon sa ginagawa ng kaaway sa buong mundo. Kaya, thank you. Nagpapasalamat tayo kay Lord na hindi tayo napapagod, nagsasawa. Kahit yung iba pa Rashidia, yung iba pa dulo, sa DMCC, sa DG, kung saan. Meron pang Sharjah, praise God. Balakpangan nga natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Kasi, hindi ko sinasabing dahil taga rito ka lang sa Borjoman, ang dali mo makarating. Kaya pagka kayo yung nawala, yun ang kakaiba. Hindi po. Talagang bahagi yan na katunayan na may mga sakripisyo pala tayo talagang ginagawa para sa Panginoon. Pero yun nga, ulitin ko, ang Diyos po ang nakakakita ng tunay na laman ng ating puso at nakikita niya ang puso mo. Sabihin mo sa katabi mo, kitang-kita ng Diyos kung sino ang laman ng iyong puso. At nalalaman din ni Lord, sino yung iniisip mo kagabi. At ano ang iniisip mo kagabi. Amen? At ano ulit yung iisipin mo mamayang gabi. Sabi mo sa katabi mo, tama na ang pag-iisip. Magpuri na lang tayo kay Lord. Amen? Ang Diablo, bibigyan ka ng maraming isipin. Bibigyan ka ng maraming kwentahin. Amen. Bibigyan ka ng maraming bayarin. Pero sa Diyos, kapag nagpupuri ka, nasosolve ang lahat ng iyong mga wino-worry. Amen. Kasi hindi ka na warrior. Warrior ka na. Amen. Ibig sabihin na pagtagumpayan mo na lahat ng worry ng mundo, yaman mo lang. Hallelujah. At yun po ang hinahanap ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, paano ba natin at how we worship
God as a true worshiper. Okay? How? Paano nga ba natin pinapupurihan ang Diyos as a true worshiper? Number one, we worship the Lord with awe. Awe. Alam niyo, awe? Wala pa akong PowerPoint, kaya wala pa akong inaabangan dyan. With awe. Power lang meron si Lord. Amen. Okay, number one, we worship the Lord with, ano ba to? Awe or awe? Ba't ganun ang spelling? Awe. A-W-E. Kumbaga, awesome. Ayan, with awe. Oh, okay. Tingnan natin ang verse in Hebrews 12:28 to 29. Sabay-sabay po tayong magbasa. Okay? Hebrews 12:28 to 29. 1, 2, 3. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. 29. For our God is a consuming fire. Okay. Can we have the Living Bible translation? Okay din naman yan, NLT. Sige. Basahin nga natin po sa NLT again. Since we are receiving a kingdom that cannot be destroyed. Naintindihan ba natin to? Naintindihan mo ba na ang kingdom na kinabibilangan mo sa mundo, naglalaban-laban, pero ikaw nakakatulog ka? Amen? Yung kabilat kanan, naggegera sila, pero ikaw, isa'y naisip mo, pinapupurihan mo pa rin ang Diyos kahit ano nangyayari sa paligid. Why? Because the kingdom that you are in is a kingdom that cannot be destroyed. Ang alam nyo lang kasi yung ibang mga kingdom, yung laro ano ba yun? Yung mga clans. Di ba may palakasan yun, di ba, ng kingdom? Iniingatan. Dapat ganun tayo sa kingdom ng Diyos Ikaw mismo, nag-iisip ka paano mo mapoproteksyonan ang kingdom ng Panginoon. Because you love that kingdom. Amen? Amen? Amen po ba? We love the kingdom of God. Pero ang sabi ng Lord, hindi ka na mahirapan kasi siya mismo nagpo-protect sa kingdom niya. Because no one can destroy the Lord's kingdom. Amen? So, kaya ano daw ginagawa natin? So, let us all be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and with holy fear and hindi ko alam, and 29. For God is a consuming fire. Okay? Awe is defined, sabi ng dictionary, as an overwhelming feeling of reverence. Sabi natin, reverence. What is reverence? Reverence is such a highest honor or high respect na ibinibigay. Kaya pag nakita nyo yung mga hari, when you live in a kingdom, yung katulad dito po, pag dito hindi masyadong halata pero pag pumunta, sino dito naka-attend ng coronation ni King Charles? Sabi mo sa katabi mo, sa susunod, makakasama tayo dun. Mga royal family tayo Invited tayo dun Hindi lang tayo nakakuhang flight. So ano pa nangyari? Nung dumadaan ang hari, yung mga tao bow down. Nagbibigay, pugay, at galang. Kaya yung mga army, pagka mga army dumadaan ng presidente, paano? Nagsasalud. So it's, nila yung demonstration that they are giving the highest respect or reverence or admiration or fear.
So tayo sa Panginoon, in your secret place. Sino dito yung may secret place kayo ni Lord? Minsan sa banyo, secret yun. Bakit nga ba? Totoo po yun. Minsan sa banyo, nangungusap ang Panginoon. Sabi ng Lord, dito na lang kita mahuhuli. One-on-one tayo dito. Yung iba, may dala pang cellphone sa banyo. Parang ako. So kapag ka nasa banyo, minsan doon nangungusap ang Lord. Amen? So di ba parang in your secret place, how you give your reverence to the Lord. Amen? Paano mo pinapupurihan ng Diyos? May mga movie kasi or mga teleserye ngayon na parang ginagawang, hey bro lang si Jesus. Dahil nga sila ay teleserye. So, kaya I'm not recommending talaga. Natutunan ko lang din naman po yun na hindi talaga dapat tayo nanonood ng mga drama. Kasi mai-input na mapupulot yung holiness ng Diyos. Tanay mo yung katabi mo, ilang series nang napanood mo? Because God is highly respected. He is not like a man. Kung yung mga tao, pagka pinapupurihan sila o binibigyan sila ng reverence ng kanilang nasasakupan, isang hari, isang reyna, ganun na lang sila igalang. Alam niyo ba noong unang panahon, kahit sa Bible, pwedeng ipapatay ang hindi nagbibigay galang sa hari. Kaya nga, kilala niyo? Sino yon? Ha? Shadrach, Meshach, and Abednego. Ipinapasok ang bato at tribulto. Ito kaya ang bilis kong na-convert sa mga sa mga dating nagbibigay galang sa mga bato at tribulto. And basahin niyo po ang Isaiah. Napakaganda. Talagang bibigyan ka ng liwanag ng salita ng Diyos. Sabi niya doon, yung kalahati, sabi sa Isaiah, yung kalahati gagawing santo, yung kalahati gagawing panigarilyo. Tapos yung kalahating ginawang santo, pinapupurihan. Which is talagang mali. Naituro lang kasi sa atin. Kumbaga tradisyon. Yan, ito yung isa sa mahirap kalabanin. Tradisyon. Sabi, sino mang hindi magbigay galang sa pagpasok ng statue ng hari ay papatayin. Pero si Shadrach, Meshach, Abednego, taas noo. Kasi kilala lang nila kung sino ang dapat at tunay na pinapupurihan. At dun lang sila luluhod sa kanilang tunay na Panginoon. Anong nangyari? Nakaluhod lahat. Sila hindi lumuhod. At sila ay pinahuli at pinatali. At ano sabi doon? Papatayin sa pamamagitan ng susunugin. But praise God. They know to which kingdom they belong. They belong to the kingdom that cannot be destroyed. Kaya wag ho tayong matakot. Sabi mo sa katabi mo, wag ka matakot. Minsan, malaki po talaga kasing challenge yung mga kumpanya natin na kapag pinapapasok tayo ng ganito, pinag-overtime tayo, merong service, madaling ma-compromise. Pero, if you knew, sino ba talaga ang deserving na papurihan? Sino ba talaga ang deserving na paglingkuran? Yung kumpanya na 12 hours ka nang nandoon araw-araw, ipagpapalit pa natin ang Wednesday, ipagpapalit pa natin ang Sunday, pati life group natin.
Sabi mo sa katabi mo, let's change our mind. Ngayon, dapat mas marami talaga ang oras at panahon na inaibibigay natin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang, kailangan natin magtrabaho. Kaya dapat, sabi mo sa katabi mo, manage your time properly. Amen? Amen. Sino dito mga manager? Tayo. So we manage our time properly. Hallelujah. Para sa Panginoon. So dito po, minsan ang problema is that we don't see God as Almighty. Sabihin natin, Almighty. Pag nababasa mo po yung mga attributes ng Diyos sa Bible at alam mong siya lang ang ganon, ano nararamdaman mo? Naliligayahan ba ang puso mo? Di ba, nai-encourage ka dapat when you hear, oh, our God is an Almighty God. Amen. Sabihin natin ulit, Almighty. Ay talagang hindi mo sabihin mo, Almighty. Almighty God. Pag po binibigkas niyo yung mga ganyang bagay na pumapasok po yan sa inyong espiritu. Kaya yung espiritu mo nagre-response dun sa naririnig. Pag ikaw nagsalita, sinong unang nakakarinig? Ha? Pag mag-isa ka, nagsalita ka, sino unang nakakarinig? Kapitbahay ba? Di ba ikaw? Kahit subukan mo magsalita mag-isa. Sa malayong lugar na ikaw lang ang tao, sino unang makakarinig? Di ba ikaw? Kaya kung ano yung nasasalita mo, ikaw yung unang nakakarinig. Amen! Kaya sabihin natin, Almighty God! Almighty God. Hallelujah! Kaya ang sarap ba sa pagpatungkol sa Diyos, parang energy ka. Amen. Ang problema sa ating pagpatungkol sa Diyos, parang nanghihina. Hindi, lang yun. Pinilalagay ng kaaway sa iyan. Basta pagpatungkol sa Lord, sabi mo, pagpatungkol kay Lord, malakas ang energy ko. Amen! Amen! Nadadagdagan ang kalakasan mo. Nadadagdagan yung espiritu mo lumalakas. Basta patungkol sa Panginoon. Pagpatungkol sa utang. Ano nangyayari sa isipan natin pagpatungkol sa utang? Wala naririnig. Amen. So, minsan nangihina ka. Kaya sa halip na tingnan mo yung mga ganun, tingnan mo magagawa ng yung Almighty God. Sabi mo sa katabi mo, God is so big. Then our worship is so small. Ang liit lang ng papuri natin. Sino dito yung malaki ang boses? Sabi mo, ang laki naman ng boses mo. Di ba? Yung malago. Alam niyo ba, yung mga boses natin lumalabas sa atin, maliit lang sa Diyos yan. Pero yung attitude ng heart natin, kung paano ka nagpupuri sa Kanya, that is what God seeks. Amen? Yung true worship na galing sa puso mo. Hallelujah. Tingnan natin ang Psalm 33, verse 6. Okay, 1, 2, 3. He merely spoke and the heavens were formed and all the galaxies of stars. Verse 7. Hanggang 9 po. He made the oceans, pouring them into his vast reservoir. O laki. Let everyone in all the world, men, women, and children, fear the Lord and stand in awe of Him. 39. For when He spoke, the world began. It appeared at His command. Alam niyo ba na sa salita ay pwedeng mawala ang isang bagay? Sabihin lang ng Diyos. Lahat ng stars sa langit bumagsak, babagsak yun.
Hindi mo mapipigil ang Diyos ko po, wag po. Hindi. Basta sinabi niya. Kaya nga, sino dito kumakanta? I stand, Pag kinakanta nyo yan, anong naiisip nyo? Naintindihan ba natin yung song? That's why when we worship the Lord, maganda rin na maintindihan natin yung song na inaawit natin. It's not just dahil binabasa mo yung nasa lyrics. Ito po, suggestion ko sa inyo lahat. Yung mga kinakanta natin sa buong buwan, halos parang inuulit-ulit yan sa isang buwan. Unahan nyo na yung mga worshiper. Mauna na kayong mag-search ng lyrics. Tingnan nyo rin, aralin nyo, ano ba yung sinasabi ng mga awit? Amen? Huwag lang hayaan na worshiper lang ang nag-aaral. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi dahil sa tono. Kasi minsan, pagka hindi marunong kumanta, hindi na inaaral yung worship. Kaya hindi na nagpa-participate. It's not about the tune. Amen? It's about the lyrics na ino-offer natin kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, aaralin natin. Aralin mo. Kasi pag naintindihan mo yung inaawit, sino dito yung, alam mo yung pusong batong kanta? Oh, wag kang tumawa, Ate Lily. Pangbata yun. Alam mo ba yun? Kaya ko kasi yung mga pamangking ko, kasi nga sa Pilipinas, they don't care kung ano yung iparinig sa bata, ano ipanood sa bata. Pero tayo pala, mga Kristiyano, dapat maingat tayo. Dahil nga lang minsan malayo yung mga magulang. So, kailangan talaga ma-attenan natin yung mga anak na ganun. So, naririnig ko sa kanila yon na kinakanta. Ano sabi doon? Wag mo nang kantahin. Pero pagka mauunawaan mo pag paulit-ulit mong kinakanta, maintindihan mo ibig sabihin yan. But praise God, doon na lang tayo sa papuring awit kay Lord. Ay bakit ba napakasimple lang? Ano yung sabi doon? Mahal na mahal kita, Panginoon. Ano pa sabi? Mahal na, ulit-ulit lang, Panginoon. Anong sabi pa? Kailan may di... Bakit? Pagkat sa pili mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. O diba? Ang simple na lyrics, pero pag inaawit mo, dun sa inaawitan mo ng may puso, aba, ganadong-ganado kang umawin. Kaya yung song leader, hindi nahihirapan. Palakpak po natin ng ating kamay, sabi ng mga nagpupuro. Amen. Sa susunod, pag nagpurik, bigay mo lahat. Bigay mo lahat ng lakas mo kasi galing kay Lord yan. Yung energy meron ka, I give you glory, glory. Pwede nyo naman gayahin yung mga nagsasaya. Pero kung may sarili kang step na binibigay sa iyo ang Lord, give it to God. Amen? Give it to Him. It is for the Lord. It's not for you. Hindi para sa katabi mo. Hindi para sa camera. Minsan pag di ka pa nakita sa camera. Yung iba naman, hiyang-hiya sa camera. Kaya minsan nawawala ako sa camera. Dalawa po yung mahiyain at saka sobrang magalaw. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayo mahiyang magpuri kay Lord. So in other words, amen, sa kanyang kapangyarihan, amen, grabe, sa kanyang kapangyarihan, kayang-kaya niyang pagandahin ang buhay mo. Sa kanyang kalwalhatian, ibinigay na nga niya sa atin ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, maligaya. Amen! Sabi mo sa katabi mo, dumating na sa buhay natin. Ang buhay na ang problema ay hindi na pinoproblema. Salamat sa Panginoon. Amen. Napakasarap pong mabuhay. Amen. Napakasarap mabuhay ng may pagpupuri sa Diyos. Number 2, how we worship the Lord. Wala din po dyan.
Pero maganda po ito. Number 2, we worship God with abandonment. We worship God with abandonment. Yan. So ang worship po, sabi sa ibang mga preaching, worship is something you do. It is an action word, parang love. Amen. Sabi sa katabi mo, it's an action word. So, hindi po ito yung kapag nagbukas tayo ng YouTube, oy, manood tayo ng worship. Tama ba? Minsan naririnig natin yan. Oy, panoorin natin yung worship nung nakaraang linggo. Amen. Sabi sa katabi mo, it's an action word. So, it's not just something that you watch. When we worship, it is what? It is participation. Sabihin natin, action word. Participation. It is something we do. Amen. Kasama po tayo. We are part of the worship. So sometimes, worship, ang tingin lang natin, ayoko po talaga ng nagpupuri ng madilim. Meron kasing ibang mga church na pagka, yung patay sindi na ilaw. Hindi ko iniisip na ganon. Kaya lang yung mga kabataan po ngayon, nami-miss nila yung ganong na hindi na papuri, kundi yung, yung mas satisfied na yung gusto ng kanilang, sa totoo lang, nagpe-praise and worship, nagbabanggaan yung mga hindi dahil sa sobrang masaya, kundi dahil naglalaro na dun sa song. Amen. Kasi nga hindi naunawaan na ang papuri ay sa Diyos. Hindi para sa atin, para maging masaya yung katabi mo or maging, alam mo yung ginagawa sa mga disco-disco, yung mga, ano tawag sa ganon? Yung nagsisikuhan, yung Basta yun, para kasi sa iba, bardagulan yung mga, sorry for the word. Yung para lang di ba, magaganyanan. So it's not, hindi ho nasasatisfy doon yung spirito, kundi yung flesh. Kasi na-express nila. It's the expression of what the generation ngayon. Ganyan na po. Kasi ganyan naman talagang ibibigay ni Satanas eh. Kasi si Satan, siya ang leader na nagsabing, Kwak. Parang wala yung mga leader. Siya yung leader ng mga worshipers sa langit. Sabi nga dyan sa isang preaching narinig ko kay Pastor Chris, si Lucifer, it's a light, angel of light. At sa tuwing siya'y dumadaan, hindi siya dahil magaling siyang umawit. For he himself creates the music or creates sound. Ganon ka-beauty ang pagka-anghel niya. Na yung sound niya ay hindi sound na masakit sa tenga. Alam niyo po, naalala ko tuloy. Parang gusto ko na mag-quit noong mag-preach. Kasi sabi nung isang na-attend, alam niyo, Pastora, pag naririnig ko yung boses mo, sakit ng tenga ko. Sabi ko, napakatinis kasi, sisigaw ka pa. Parang gusto ko sabi ko, kung hindi lang ako pastor, talagang talagang sinabi niya sa akin yun. By the way, wala na po dito yun. Siguro na umalis na kasi nga nasaktan sa sa sakit ko daw. Ang tinis daw kasi ng boses ko. Lagi ko naririnig yun kahit nagsasong lead ako. Tinanggal nga ako sa pagsasong lead eh. Alam niyo ba yung mga pinagdaanan ko? Hindi, di ba? Yung ilan lang nakakaalam. Kasi masyado daw akong busy. Tinanggal ako sa worship team, mag-song lead ng anniversary. Pero hindi ako umalis sa paglilingkod. At yung taong nagtanggal din sa akin, siya din nagbalik sa akin sa worship. Bakit hindi na nagsasong lead? Sa loob-loob ko. Tatanggal-tanggalin mo ako, tapos tatanungin mo ako ngayon kung bakit din ako hindi niya alam yon. Si Lord lang nakakaalam. So, nung narinig ko yun, ang sakit daw ng tenga niya tuwing nagpipreach ako kasi nga, ang tinis daw na sabi ko, Lord, paano ko papabaguhin yung boses ko?
Hirap na hirap po ako. Tapos nag-practice ako ng mga vocalization para pag kumanta ka, hindi daw dito, para hindi sumisigaw, kundi ang dami exercise. Mag-exercise nga magpapayat, tamad na. Pati ba naman boses na exercise? Sabi ko, Lord, dami naman kina-exercise. Pero praise God. Pati yung mga, yung mixer na yan, pwede pala yung palagungin eh. Sabi ko, Brother Bong, Bong, ilagong mo nga yung boses ko. At meron daw na, Pastora, naka-full na po yun. Sabi ko, hala, ganun ba talaga kapangit yung boses ko? Pero alam niyo po, hindi ako na-discourage. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang madi-discourage. Baka one day nagpe-preach ka. Kasi ako, I know I'm doing it for God. Kaya, ayoko rin humingi po ng pasensya sa inyo. Kasi ito yung boses na regalo ng Diyos sa akin eh. Wala kayo magagawa, ako may mic eh. Pero sometimes, no, maano ka din eh, madi-discourage ka. Pero, kanino ka ba nagpupuri? Yan ang tanong eh. San ba ang purpose ng pagsasalita mo? So, we worship God with abandonment. Kahit na ano pa yung sabihin mo ng nakatabi mo na, nawawala naman ako pag naririnig ko yung boses mo. Nawawala din ako sa tono. Hayaan mo sila! Sila ang hindi makakonsentrate. Amen? Sila yung hindi makapagpuri ng totoo kay Lord. Ba't ka madidistract? Sabi mo sa katabi mo, ba't ka madidistract sa boses ko? Ha? Ganda-ganda ng boses natin. It's a gift from the Lord. Amen. Yung iba nga hindi makapagsalita. Buti ka, may boses ka. Buti ikaw may capacity to say things, to declare things. May capacity ka na papurihan ang Diyos. So kung manood man yung nagsabi sa akin ito, napatawad ko naman na siya. Gusto niya sabihin ko kung sino. Parang kilala niyo. Marites eh. Hindi. Wala na yan. Pero totoo po yun. Ay, bawal ako magsinungaling sa pulpit. Okay? Wala na. Ewan ko lang kung may ibang nakaalam nun. Kung may nasabihan siya sa inyo na ang pangit ang boses ni Pastora Lani. Ay, hindi ho ako na-hurt. Tinanggap ko na po yun. Kasi hindi lang naman siya nagsasabi. Meron din talagang iba na sabi nga matinis ang boses ko. Pero, yun nga, ako po may hawak ng mic. Kaya talagang, sabi mo sa katabi mo, abandonment. See, in worshiping the Lord, in serving God, there are many things that we need to abandon. Kailangan mong talikuran ang sarili mo. Kasi sa pagpupuri sa Diyos, kailangan fully ang pagsiserve mo sa Kanya, fully ang pagpapupuri mo sa Kanya. So it really takes abandonment of who we are. Sino tayo? Hindi dahil sa mayaman tayo, marami tayong bigay sa church, malaki ang ating tithes and offering, ay deserve natin ang extra treatment sa loob ng hindi po. Ang magbibigay ng reward sa mga ginagawa natin, walang iba kundi ang Diyos. It is God who rewards us. Pero hindi ho natin pwedeng sabihin na, manager ako ng kumpanya, kaya kailangan, lagi akong priority, or kailangan, reserve ako. Hindi. We need to abandon who we are before the Lord. Ito nga maganda. Alam niyo po ba sa Diyos, wala sa Kanya kung manager ka o katulong ang trabaho mo. Kasi minsan, di ba, minamaliit natin mga katulong, minamaliit natin yung mga driver. Naalala ko may nanligaw sa akin. Baka nanonood ka din. Sabi niya, yun nga daw, manliligaw daw siya. Sabi ko, bakit? Ano ba ang trabaho mo? Jeepney driver po yun.
Sabi niya, jeepney driver. Sabi ko, jeepney driver ka lang? Manliligaw ka sa akin? Kaya na ako, akala mo naman kayaman ko. Ganun po ako noon. Ano siya? Sabi niya, ay, mata pobre ka pala. Sabi niya gano'n. Hindi, tinatanong ko lang naman kung ano yung, o baka kayo ganyan din, mga dalaga, okay? Nabago na po yun. May isa nagsabi, maliligo, parang may nararamdaman na daw siya sa akin. Sabi ko, ano nararamdaman mo? Sabi niya, parang mahal na kita. Sabi ko, naku, karga yan, magpa-deliverance ka. Blin ako sa Facebook. Huwag niyo akong gagayain na. Kinikwento ko lang. Amen. Dapat kalimutan natin kung sino ho tayo. Lahat ho tayo pantay-pantay sa Diyos. Amen. Pagdating sa Panginoon, sa pagpupuri sa Kanya, hindi dahil sa magandang bihis, minsan, di ba, sa church, pag mga magandang bihis, inaano natin, ano yung wini-welcome natin, hinahag natin. Pero yung mga pagkamukhang, alam mo yung kakagising lang sa kama, kasi baka na-late siya. So sa katabi mo, wag kang magpapalate. Baka walang mag-shalom sa'yo. Joke lang. Hindi kasi nga, di ba, minsan ho, lalo na sa Pilipinas, kasi dito tayo lahat, we are all working here. Pero pagdating po sa Pinas, doon ka makaka-encounter sa loob ng church, iba-ibang tao. Asan ba yung pamangking ko? Bumiyahe kami, sumakay kami sa metro. Sabi, huy, yung mga Pilipino minsan nag-i-English o kaya mga ibang lahi, nakakaintindi sila. Sabi ko, wag ka magsasalita ng gano'n, baka mapalabas tayo dito sa metro. Sabi ko, tita, gano'n ba talaga amoy dito? Sabi ko, masanay ka na. Kasi nung una, ganyan din tayo, tama? Nung unang dating mo, sabi mo, umamin ka, nung unang dating mo. Pero ngayon, medyo nabago na po sila. Okay, tingnan natin ang verse in Psalm 100, verse 1 and 2. Okay. Psalm 100, verse 1 and 2. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Shout with joy before the Lord, O earth. Verse 2. Obey Him gladly. Ulitin mo. Obey Him sa kabila. Obey Him gladly. Come before Him singing with joy. Ayan. Gusto pala ng Diyos. Sumusunod ka, maligaya. Sino dito pag nauutusan na kasi mangot? Nasunod naman, pero si mangot. Ayan. Ganyan tayo noon. Pero ngayon, pag sumusunod ka kay Lord, nagagalak ang puso mo. Amen. Sabi sa katabi mo, pag binibigyan ka ng assignment, di ka na nasimangot. Amen. Tuwang-tuwa ka. Mapera assignment sa school ng mga bata kasi magulang daw ang nagawa. Psalm 149 verse 3. Psalm 149 verse 3. Ay, di ko pa nababanggit pala engagement ring. 299. Tanay mo yung kung dalaga yung katabi mo, tatanggapin mo ba? Yung mga hindi nakaka-relate, okay lang yan. Huwag na kayo makirelate, okay? Okay, 1, 2, 3. Praise His name with dancing, accompanied by drums and lyre. Ayan. Ibig sabihin, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Alam niyo po ba, ang sabi nga ni Jesus, kung wala nang magpupuri sa Diyos, kahit bato magpupuri sa Kanya. Bakit? Bato ginawa niya. Ikaw na may buhay, dapat mas magpuri ka sa Kanya. Yung bato nga na walang buhay, nagpupuri sa Diyos. Kung wala nang magpupuri na tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka bato.
When you know who God is and you embrace what He has done, your only reasonable response, alam mo po, is to worship Him. Yan lang ang reasonable response. So we worship God with all that we even get to be in His presence, and we worship with abandonment, losing yourselves. Kaya minsan, parang hindi mo na naintindihan, ba't iyak ka ng iyak? Kaya mo, umiyak ka lang kung yun ang way na papuri mo kay Lord. Kaya lang, minsan tingnan din natin, baka emotion lang yun. It should be in spirit. Kung gusto mong tumalon, ay di ba may kanta tayo doon na pumalakpak. Tingnan nga natin. Umindak. Kamay na lang nakakaindak. Ano kasunod? Lumundag. Uy! At sumigaw. Gana-ganahan naman natin kasi para kay Lord yun. Amen. Yung pagpalakpak mo, yung pagsigaw mo, pagtalo mo, para sa Diyos yung ginagawa natin. Amen. Yung isa hindi na daw makatalon. Okay lang. But i-practice mo kasi worship yan kay Lord. And last, number 3, we worship with our body or with our life. Amen. How we worship the Lord, we worship with our body. Romans 12:1 and 2. Tingnan nga natin. True worship is a whole life. Sabihin mo, whole life. It's a whole life response to God's greatness and glory. Ready? And so, dear brothers, I plead with you to give your bodies to God. Let them be a living sacrifice, holy, the kind He can accept. When you think of what He has done for you, is this too much to ask? Too much ba to? Verse 2. Don't copy the behavior. Ang ganda po nito. Sige. 1, 2, 3. Don't copy the behavior and customs of this world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. Then you will learn from your own experience how His ways will really satisfy you. Sarap. So sabi doon, your body as a living sacrifice. Hindi kailangan your body as a pain sacrifice. Yung bang kailangan mong pahirapan para maging sakripisyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo nagpapahirap. Pinaghirapan na lahat yan ng Panginoong Hesukristo. So now, kung mag-o-offer ka, you offer your body as a living sacrifice, yung alive. Yung masaya, maligayang naglilingkod kay Lord. Amen. Yung buhay. Sabi sa katabi mo, buhay na buhay. Ganyan na tayo nagpupuri, naglilingkod sa Lord. So worship is not determined by what we say, but how we live. Alam nyo, minsan makikita talaga sa buhay natin. Hindi minsan, makikita talaga. Sabi mo sa katabi mo, makikita mo. Ikaw din ang makapagsasabi. Huwag mong hintayin na, kasi yung iba para lang makita ng iba. Okay? Dapat ikaw mismo ang nakakakita. Ha? Parang ikaw pa yung nagulat. Ha? Sabi mo, it's a miracle. Thank you, Lord. Truly, it's a miracle. Amen? Yung ikaw na mismo nagugulat. Sabi mo sa katabi mo, you're a true worshiper. Kanina po dun sa number 2, let me just tell you a short story. Merong isang anak na gustong makapanood ng circus. Sino dito yung bata na nakakapanood ka ng circus? So sabi nung tatay, sige papayagan kita, bibigyan kita ng pang-ticket, and then punta ka sa bayan, manood ka ng circus. Pero dapat tapusin mo muna lahat ng iyong mga gagawin sa bahay. So yung bata, na-excite siya dahil gusto niyang makapanood ng circus. Ginawa niya mabilis yung kanyang household chores.
Tapos nung gabi na, nagpaalam na siya, Tatay, pupunta na ako sa bayan, manonood ako ng circus. So binigyan siya ng $10 ng ama at sabi, sige magbayad ka. Pagdating sa bayan, nakita ng bata, may parada. Pumaparada yung mga, di ba gano'n nun? Paparada sila, paparada. At natuwa siya sa clown. Yan. Tingnan mo yung katabi mo, hindi clown yan. Natuwa siya. At dahil sa tuwa niya, binigay niya, dahil yung clown, di ba, nakipag-interact sa kanya, binigay niya yung $10. At pagkabigay niya, umuwi na siya, na siya'y maligaya. Sabi ng tatay niya, anak, napanood mo ba ang circus? Sabi niya, opo, tatay, masayang-masaya ako. Doon sa plaza, sa labas ng, nakita ko po silang pumarada. Sabi ng ama, anak, parada pa lang yung nakita mo. Saan ka nagbayad ng $10? Sabi niya, sa clown po. Hindi, sabi niya ganyan. Hindi ka pa nakapasok sa circus. Pero sabi ng bata, tuwang-tuwa na po ako, tatay. Sabi ng ama, ang dami mong na-miss. Kung nakapasok ka doon sa loob, marami pang mga exhibition kang makikita. May tigre pa doon na talon sa apoy. Yung mga bilog-bilog, di ba? May lalambi-lambiting pa doon. So sometimes, yung worship natin, ganun eh. Yung bang, nasasatisfy na tayo sa pumupunta ka lang sa church. But remember this, when you are in the church, it's not about only singing, dancing, clapping your hands, receiving the word of God, or listening to the preaching. Hindi. Dapat dito pa lang sa church, napapasok mo na, yung nakikita mo yung tunay na benefit mo kapag ka nasa Panginoon ka. Amen. It's not just only dahil para lumuha ka dito. Kasi nga yung iba ginagawa lang na, releasing center. Pupunta ako sa church, gusto kong ma-release. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang ma-release dito. May fresh and newness kang matatanggap. At dapat wag kang lalabas na hindi ka nasatisfy sa presensya ng Lord. Amen. Hayaan mo na ang Diyos ay kumilos sa iyo at kapag napupuri ka, you abandon anything, you abandon yung labas, yung kung ano. Minsan nandito ka pero yung isip mo nasaan? Nasa bahay mo. Niisip mo yung aso mo, walang magpapakain. Hindi, ayaw mo. Baka mamaya pag uwi mo, nanakaw na. Hindi, wag kang mag-iisip. Amen. Dito pa lang, i-enjoy mo yung presence ng Lord. I-expect mo ang magandang bagay na gagawin niya. Matthew 6:21. Why? Ang sabi po ng Bible, for where your treasure is, there your heart will also be. Kaya yung engagement na 299, alam niyo po, yung mga bigayan na ganyan, ang value ay nasusukat sa nagbibigay. Remember, there is a widow, a woman. Si Jesus nakatingin sa offering box. Si Jesus naniningin ng offering box. Paano niya nakita yung widow na naglagay ng ilan? Kilala niya ang widow. Ilang kusing? 2 sets ba yun? Nilagay ng widow. Pero ano sabi ni Jesus? Hindi maliit ang binigay niya. Bakit? Kabuhayan niya yung ibinigay niya. So sa mga mga engagement ring na yan, ikaw, tanungin kita, ano ba yung kaya mong ibigay kay Lord? Ba't ka magbibigay sa Kanya? Dahil lang ba sinabing kailangan mong magbigay? O dahil vina-value mo yung pinagbibigyan mo? Ngayon, ang issue is yung capacity nung nagbibigay.
Yung widow, yun ang kanyang full capacity. Binigay niya. Yung lalaking nagbigay ng 299, sabi niya, yun yung kaya niya. Baka maging issue, ha? Pero, kasi gusto kong maintindihan nyo na ang concept sa pagdating sa Diyos is ano yung kaya mong ipagkatiwala sa Kanya. Alam nyo kung bakit? Kasi ikaw, sa'yo tong lahat ng bagay na nandito sa mundo. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo lahat yan. Sa'yo lahat yan. Kaya mo bang tanggapin? Kaya mo bang paniwalaan? Sa'yo lahat yan. Kaya minsan tayo, nahihirapan tayo magbigay ng oras, panahon, maging ng buhay natin sa Diyos. Kasi iniisip natin na mayroon kang kailangang atenan na pangangailangan. Pero pagka naisip mo, hindi. Sa Lord naman lahat eh. Yung hininga ko, yung lakas ko, paggising ko, manggagaling sa Diyos. Kasi si Lord, una nagbigay, hindi ho siya nagdamot. Lahat ng kaligayahan niya. Alam niyo bang si Jesus lang ang pinakang kaligayahan niya? Hindi niya pinagdamot. Ganon po yun. If that is the joy of the giver, that is his full capacity, he gives their everything. Kaya hindi sukatan yung presyo. Pero sasabihin ko sa inyo, huwag kayong tatanggap ng 299 pesos. Kasi kung mahal ka talaga ng lalaki, sa Diyos siya unang makikipag-usap. Payayamanin siya ng Hindi ho basihan palagi ang kayamanan o material ng mundo. Ako, napakaano ko po doon. Basta, ano ba yung capacity mo? Ngayon na kay Lord ka, ang capacity mo, you are in full capacity to give. Ang tanong, can you trust God of your full capacity? If that person that is his full capacity to give, ang tanong, kaya ba siyang ingatan ng taong yon with his full capacity? Kaya bang ibigay ang buhay na pangarap ng Diyos sa kanila? Tanggapin mo yung 299 na yan. Pero kung hindi niya kaya at hindi yun yung may reservation siya, then huwag ka maghanap ng iba. Manalangin ka. Kasi ang Lord ang magbibigay sa'yo ng tamang tao. Sabi mo sa katabi mo, may tamang tao. At tamang panahon para sa atin. Kasi parang nawawala na tayo ng pag-asa. Ako hindi. Huwag tayo mawala ng pag-asa basta si Sarah ang ating model. Amen. Tayo lahat ay magsitayo. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah!